Ito kahapon. Pinakita ko sa inyo, di ba? Oo. Oo. Saan kaya nakuha to? Saan kaya nakuha to? Ayan, 500 pesos oh. 500 pesos Ayan. Pinakita ko to sa inyo kahapon. Also, pati ito, di ba si Loren Legarda, nagrereklamo siya kasi bakit daw pinapapila yung mga hindi raw komportable. Hindi raw komportable. Bakit daw gano'n pinapapila ng mahaba yung mga tawag dito? Binibigyan ng ayuda. Oo. Bakit ito? Nakapila rin. Mukha ba silang komportable, Loren Legarda? Ayan o. Namimigay pa yung anak mo. Laki ng ngiti oh. Ayan oh. Diba? Entrapment money. Paano ngayon yan? Anong gagawin natin dito? Oo, ngayon mga babayan, marami kasi hindi nakakaalam kung saan galing to. Marami hindi nakakaalam eh. Bakit may ganito? Oo. Ang sinasabi, baka raw galing sa sa eleksyon. Kasi 'di ba yung issue nung nakaraan is yung vote buying eh. Oo, lalakas yung issue ng vote buying, guys. Kasi ang yabang-yabang ni Leandro Lebiste, nadulas ang lola mo. Nadulas. Oo. Ang sabi ng lola mo, nagbigay na nga ako ng 6 billion sa aming foundation nung panahon ng eleksyon, nung kampanya. Nadulas siya kay JJ Suarez. Oo. Ayun lang. Bisto. Oo, bisto. Ano kaya relo nito ni May relo kaya siya? Walang relo. Hindi naglalagay. Ayaw magpakita ng yaman. Naturuan ni mama. Naturuan ni mama, mga kababayan. Etong si Lebiste. Ayan oh. Walang relo ayan, walang relo. Naturuan ni mama. Oo. Kasi mga kababayan, yung relo mo kasi is a subtle way of showing your wealth. Stealth wealth ang tawag dyan. So, kahit naka-t-shirt ka lang, naka-short, etc., pero ang relo mo naman, naka-Royal Oak ka, na AP, Audemars Piguet na Royal Oak, or naka-Vacheron Constantine ka na overseas, or Patek Philippe ka na, tawag dito? Kahit ngayong Calatrava kahit nakakalatrava ka na Patek Philippe, or Nautilus, or Aquanaut, di ba? I mean, kahit naka-t-shirt, shorts ka lang, naka-chinelas, yayamanin ka. Oo, afford mo yun Yung Patek Philippe na Nautilus, magkano yun? 5 million, mahina, 10 million. Pero naturuan itong si Lebiste. Walang relo. Para hindi mo maipakita yung yung yaman mo. Ipakita yung yaman mo. Ganito na lang, ipakita mo yung yaman mo sa pamimigay ng pera. Di ba? Oo. Diyan mo pakita yung yaman mo. Ayan, Richard Mille, mahina ang 25 million. Di ba? Ganyan. Yan. Diyan mo pakita yung yaman mo. Di ba? Gumastos ka ng 6 billion. Siya mismo napaamin. Gumastos siya ng 6 billion para sa kampanya niya. Oo. 6 billion. We're talking about 6 billion pesos. Ngayon, ito ngayon nakarating. Nakarating na sa Comelec. Oo. Yung viral picture tsaka video. At ang sabi ng Comelec, ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, inaalam na nila kung kailan nangyari ang insidente at kung totoo ngang may naganap na vote buying sa lugar. Ayan. Panda, sabi ni Ate Sheena. Panda. Alin, yung relo ni Bato? No, it's not a panda. Pero yan yung pangarap kong relo. Rolex Panda.
Reference number 116500. Oo. Oo. Gusto ko kasi makapal yung ano eh, yung rings. Anyway, yeah, Panda yung target ko, Sheena. Yan yung target ko. Matinding ipunan ang gagawin ko dyan. Anyway, magugutom ako ng maraming buwan. Eto, so yan na nga. Mm-mm. Iimbestigahan na siya. Kaso nga lang, alam nyo mga babayan, etong sa akin parang wala nang kredibilidad, no? Parang wala nang kredibilidad si Comelec. Mm-mm. Parang hindi ko na maiisip na paniwalaan si Comelec, guys. Oo. Kasi di ba parang parang sinabi nyo na yan kay Marcoleta, sinabi nyo na rin yan kay Cheese, tapos sasabihin nyo ngayon kay Lebiste, lahat naman ng inimbestigahan nila, lahat inabsuelto nila, kahit face to face na, sinasampal ka na ng ebidensya, sabihin nila, hindi, absuelto kasi hindi kandidato nung panahon na yun. Hindi pa siya kandidato blah 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 blah. Huh? Kung sa inyo, hindi ka panipaniwala. So parang para sa akin, kahit iimbestigahan ng Comelec, wala na rin epekto. Effect na rin. Hindi katulad dati na kapag sinabing iimbestigahan ng Comelec, sabi niya, yari ka ngayon Marcoleta, yari ka Cheese. Kasi ito yung ebidensya sinasampal ka ng ebidensya kulang na lang kagatin ka, kung ahas yan, lason ka na. Ganun before Kaso ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Parang wala nang, okay, mag-iimbestiga daw. Di ba? Mag-iimbestiga daw. Tapos, ano mangyayari? Absuelto na naman. Sasabihin, kasi hindi pa siya kandidato during that time. Dapat to si George Erwin Garcia, ini-impeach Di ba? Parang hirap tuloy maniwala kay Comelec ngayon. Ang hirap niyang paniwalaan, guys, sa totoo lang. Pero, dito ako natawa. Ang depensa ni Lebiste, ang depensa ni Lebiste, ganire. Ayan. Ang sabi niya, yung cash distribution happened during Christmas nung Pasko daw last year. And accused the executive secretary, whom he has linked to alleged schemes in the Department of Public Works and Highways, for supposedly circulating the videos. Ayan ka na naman, Lebiste, palibasa, natawag ka na kulang sa pansin kulang sa pagmamahal. Oo, tsaka kulang sa pag-iisip. Di ba? IS recto na naman. IS recto na naman. Pinapakalat ni Ralph Recto ang video ng pinamigay ko na pera noong Pasko na galing sa sarili kong bulsa. Ayun galing daw yun sa sarili niyang bulsa, guys. Mas mabuti ba kung huwag na lang tumulong kahit hindi eleksyon at hindi ka distrito? O dapat ba ang ipamigay ay pera ng gobyerno o pera ng kontraktor? Nagtatanong lang po. Gusto mo sagutin ko yung tanong mo, Leandro Lebiste? Sagutin ko yan. Pera ba niya yan talaga galing sa sarili niyang bulsa? Bakit? Kasi yan, mga babayan, yung pera na yan ay galing sa proceeds. Galing yan sa proceeds of a sale. Bentahan ng prangkisa. Na pinirahan ni Leandro Lebiste. Sarili niyang bulsa? O galing sa pang-i-scam niya sa taong bayan?
o galing sa pang-iisa niya, pang-i-scam niya sa gobyerno ng Pilipinas. Malay natin lang yung mga kababayan, hindi natin alam eh. Malay natin, kumita rin si Digong sa kanya. Malay ba natin? Siya yung pumirma ng batas eh. Malay ba natin kung merong usapan sa likod niyan? At ang sinasabi eh, Leandro, brot, pipirmahan ko yung solar para sa bayan, ha? Pipirmahan ko yan, Leandro, ha? Pero, brot, anong akin dyan? Anong akin dyan, Leandro? Mr. Lebeste. Anong akin dyan, Mr. Lebeste? Brot. Nada alam. Si Raulo, kurakot nga matanda eh. Malay ba natin kung pumorsyento dito si Digo? Para pirmahan yung batas. Kasi alam nyo mga babayan, yung solar para sa bayan na prangkisa, exclusive. Exclusive. Para kay Leandro Lebiste. Tapos, ang ginawa niya, ghost project. Pinirahan. Oh, kaya nga siya kinasuhan eh. Kaya siya kinasuhan ni Secretary Garin. Kaya siya kinasuhan. Oh. At kaya rin siya na penaltyhan ng 24 billion. Energy Secretary Sharon Garin filed a complaint against a 33-year-old Leviste and several directors of SPSB, including Antonio Legarda Sr., Benjamin Legarda, Antonio Legarda Jr., Hazel Iris Lafuente, and Irma Flamignano. Uy, it's the family. Oo, grabe. Ang lala, no? Para ako nakakita ng bilyar. Ginamit ang posisyon sa gobyerno para makaisa sa taong bayan, di ba? They were accused of failing to meet the obligations set by the 25-year non-exclusive franchise granted to the company during the term of former President Rodrigo Duterte. Under the franchise, SPSB was expected to develop microgrids and tap renewable energy sources to supply electricity to remote, unviable, unserved, or underserved communities. Sabi dito, non-exclusive daw, pero kay Ombudsman Remulla, ang sabi niya, monopoly. So medyo nagbabanggaan yung nila. Tingnan natin. In the complaint, Garin said the company through its board of directors and corporate officers had neglected and failed in its commitment to provide reliable power for target households. Ayan na nga. Ayan badges of fraud, sabi. The DOE chief said failure to perform these duties were already badges of fraud or ebidensya ng katiwalian that defeat public convenience and warrant the piercing of the corporate veil, thereby holding the respondents personally liable. Ayan. Para ang magbabayad, mga kababayan, hindi si Solar para sa bayan. Ang magbabayad, hindi yung korporasyon. Ang magbabayad ay yung mga tao sa likuran ng korporasyon. Diba, Matsumoto Sahara? Salamat po sa inyong super chat. Yun ang objective dyan. Paghihiwalayin na ang personalidad ng korporasyon at ng mga tao sa likuran ng korporasyon. At ang pagbabayarin, kasi personally liable ang pagbabayarin noong penalties ng Solar para sa Bayan ay yung mga directors, which is si Leandro Lebiste kasama ng kanyang pamilya. Kasi mga kapamilya niya to lahat Maliban siguro dito sa Lapuente tsaka Flamignano, di ko alam. Pero eto, mukhang pare-pareho sila last name, so baka magkakamag-anak, Baka ganun. Yan.
Tapos, violations carry a fine not exceeding 2 million or a prison term of up to 12 years. Okay, so yan. Grabe, no? Wala pa dyan mga kababayan yung yung sinisingil ng ERC na 150 million, 7 counts, tapos tiga 150 million if I'm not mistaken. Na dahil sila nag-colorum sila ng pagbebenta ng kuryente ng solar. Kaya mga kababayan, pag sinabi ni Leandro Lebiste na galing sa kanyang sariling bulsa, galing sa pang-i-scam, hindi sa sariling bulsa. Well, technically sa sariling bulsa nga niya galing. Technically. Pero, galing yan sa pang-i-scam nila sa taong bayan. Di ba? Minanipulate ang sistema, ginamit ang impluwensya ng ina bilang governor yata siya ng Antique noon, di ba? Senator at the time. Senador pala siya noon. Panahon ni Digong, senador siya eh. Di ba? So, pangit kasi sabihin na galing sa sarili kong bulsa kung alam natin lahat mga kababayan na yung pera na nasa kanyang bulsa ay galing sa pang-i-scam. Parang hirap tanggapin, no? No joke. Parang hirap tanggapin nun. Kasi tayo mga kababayan, tayo mga hampas lupa dahil wala tayong impluwensya, wala tayong kapangyarihan, wala tayong laban. Ang ginagawa natin, lumalaban tayo ng patas. Sunod tayo sa batas. Sunod tayo sa batas. Pero dahil pag may mga taong ganito tulad ni Leandro Lebiste, parang di ba nakakainis? Di ba? Galing sa nakaw, galing sa pang-i-scam, galing sa panloloko ng sambayan ng Pilipino yung pera mo. Kabuisit eh. Tapos kung makapagsalita siya, akala mo utang na loob natin sa kanya lahat. Di ba? Utang na loob natin sa kanya yung expose ng flood control, ninakaw lang pala niya sa opisina ni Cabral yung mga papeles na hanggang ngayon hindi pa natin alam kung totoo bang galing kay Cabral yung mga... Diyos ko. Parang may utang na loob pa tayo sa kanya eh. Kapal ng mukha eh. Kaya ako dyan sa Batangas, sino ba ditong taga Batangas na ang congressman yung si Leandro? Oo. Gusto niya maging governor ng Batangas ha? Oo, FYI, take note. Gusto niya maging governor ng Batangas. Siguro para hawak niya lahat ng distrito. Kasi kapag congressman ka, isang distrito ka lang. Pag mayor ka, isang town ka lang or isang city sa Batangas. Pero kung ikaw ang governor ng Batangas, hawak mo lahat, buong Batangas, lahat ng distrito. Di ba? Hawak niya lahat. Lang yan, di ba meron yung issue ngayon yan si Lebiste na merong allegation na nagla-land grab siya? Ginamit nila yung solar para sa bayan para makapag-land grabbing. Yung sinabi ni ES Recto na kinukulit daw siya na meron daw gustong bilhin na isang malaking tubuhan. Oo, nagla-land grab sila ngayon sa Batangas. Ayan, si Telma Petrosca, distrito daw nila si kawawa naman kayo. Ate Telma Petrosca. Oo. Kasi mga babayan, gusto niya makontrol yung buong Batangas. Ayaw niya ng isang distrito lang. Gusto niya buong Batangas. 6 districts ang Batangas. Napakalaki ng Batangas. Hindi siya happy doon sa isang district ka lang. Hindi. Gusto niya lahat. Kaya kating-kati siya maging governor. Kaya kating-kati siya maging governor, guys. Kontrolado niya ang buong Batangas. Papayag ba kayo nun, mga Batanggenyo? Ganere ba ang gusto niyong ang gusto niyong governor?
Ingat-ingat. Ingat-ingat po. Ingat-ingat. Mm. So, pag-isipan niyo maigi ang mangyayari sa 2028 kasi hanggang ngayon nag-uumpisa na mamuliti kasi si Leviste. Gusto na niyang manira para sa 2028. Kayo na hong bahala. Kayo yung taga diyan eh. Oo. Kayo yung bahala. Ako, di ako taga diyan. Hindi ako taga Batangas. Diba? Kung gusto niyo na maayos, maging maayos sa Batangas, huwag niyo iboto si Leviste. Kung gusto niyo medyo magulo, Leviste tayo. Oo. Oo, kasi medyo magulo. Pero mahalin niyo naman ang mga sarili niyo at tawag dito, piliin niyo yung nakabubuti para sa lugar niyo, di ba? Ganun lang kasimple. Mm-mm. Sabi ni Ate Felimy, as a Batangueña, Dayang Leviste is a shame. Shame, shame. Ayun.